Sa ganitong stage ng kambing, yung critical, kapag ganitong stage yung kadalasan na namamatay. Kapag hindi natin maalalayan na nababansot, humihina, matagal lumaki kasi nga nabansot, tapos may time talaga na namamatay yung mga ganito. Ito na yung update sa kambing na apat yung anak. Yan, tuturukan ko lang tuturukan ko ngayon ng ivermectin. Ayan, yung apat na pinapala-sustain natin ng birch tree na isang buwan na sila ngayon, yun malalaki na. Lalo na to, may mga, ito yung pinakamaliit, pero mga kaabol to, malaki na rin Yan. At medyo mahina sila. Hindi naman ganoon maliksi pa din, pero alam ko na pag hindi ito naturukan, may tendency talaga na mabansot or matagal yung kanilang paglaki. Kaya yung program na ginagawa ko nito, ganitong stage na lalo na exposed na sila sa paligid, sumasama-sama na dito sila sa kanilang inahin, yun yung time na dapat natin purgahin or i-deworm. Nakita ko may mga kuto kasi nga exposed na sila sa paligid. Tsaka pa summer ngayon, madami talaga mga kuto yan. Kaya yung ginagawa ko niyan, ito yung ivermectin yung pinupurga ko. Ang kagandahan kasi ng ivermectin, kaya nagustuhan ko ito pang murga, hindi ako naggagamit ng oral kasi external internal yung kaya nitong puksain yung mga kuto, tanggal yan, gaganda yung balahibo. At yun yung isa rin sa pang kalahatan talaga. Yung sa ganyang stage 0.2 lang yung dosage niyan sa ganyan na newborn, 0.2. Ito yung mga una kong tinurukan, na ganyan din na nabansot, pero malaki ko na to sila natulukan, mga 15 kilograms na mga ganyan na siya. Nakulot yung buhok, kulot yung balahibo, bansot, mahina, pero ngayon maganda na yung mga katawan niya, mga dumalaga na yan. Tapos yun ganda na ng balahibo nitong isaw. Ayan. Kaya ito yung apat na to, talagang makakasurvive din to kasi simula na pinanganak to na apat kasi yung sila talaga. Kaya kung hindi ko sinusustain ko to ng birch tray, pinapainom ko ng birch tray yung mga anak na to, kasi kung mag-asa lang dito sa gatas ng kanyang inahin, hindi niya talaga masusustain gawa ng apat sila. Pero dahil sa birch tray, malulusog sila. Pwede nyo panoorin yung mga nauna kong ginawang content, kung ano yung dosage, kung ano yung anong brand yung painom natin para hindi sila magtae hanggang makasurvive yan, para in case man na mamatay yung inahin, walang gatas yung inahin, pwede nating alalayan ng birch tree at talaga makakasurvive sila. Ayan. Turukan ko lang yan sila para maibitaw ko na yan. Hindi ko na masyadong nalilinis to, gawa ng yung kapatid namin na bunso ay pumanaw na, kahapon lang nilibing linggo. Kaya yun, masakit man, pero dapat ganun talaga yung buhay. Napakabata niya pa, bunso namin kapatid, pero yun, kaya hindi ko siya namomonitor, hindi ko nalilinis, binibitaw ko lang, tapos pinapapasok ko paghapon. Yun lang yung nagagawa ko. Kaya ngayon na hindi na busy, ang gagawin ko, monitor ko na to, at on time i-update ko kayo kung ano yung mga status ng kambing ko, anong program yung ginagawa ko, ano yung mga ginagawa para maging okay sila, at ano yung strategy natin na ginagawa. At yun, maraming salamat sa mga nag-support, nagsubaybay ng aking video. At marami pa akong i-share sa inyo at i-update about sa pag-aalaga ng kambing.